Hello mga Spark, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan ng mga parte ng katawan ng babae na palaging iniisip na lalaki. At kung handa na kayong labas na po tayo, at muli, be inspired! At ang unang parte ng katawan ng babae ka-inspired na palaging iniisip ng mga kalakihan is yung mukha. Ang inyong mukha ka-inspired, kaya kailangan naman talagang lagi ka nagpapaganda at nag-aayos. Ang problema sa iba sa inyo ay hindi nag-aayos ng itsura at masyado ng kampante sa sarili sapagkat alam nila na gusto naman sila at mahal ng lalaking mahal nila. Alam nyo mga ka-inspired, huwag kayong masyadong kampante. Dapat palagi ka pa rin nag-aayos. Dapat palagi ka pa rin nagpapaganda at nag-e-effort sa sarili mo. Hindi yung porket ganyan ka na alam mo sa itsura mo na maganda ka at alam mo sa sarili mong mahal na mahal ka ng lalaking mahal mo. At yung iba sa inyo, proud na proud sapagkat pinakasalan na o nag-propose na yung boyfriend. Ka-inspired talaga naman, huwag kang masyadong kampante sapagkat bilog ang mundo. Kapag ikaw masyado ka naging kampante at pinababayaan mong sarili mo, maaari pa rin siyang maagaw ng iba. Kaya kung ayaw mong mangyari yun na maagaw siya ng iba at mapunta sa iba, palagi mong mag-ayos ng itsura mo. Ka-inspired, hindi naman mahirap mag-ayos ng itsura. Hindi man maayos talaga namang sabihin mahirap na mag-ayos ng itsura, 'di ba? Bakit ganun? Bakit yung iba sa inyo hindi nag-aayos? Bakit yung iba sa inyo ay talagang hindi nag-e-effort? Okay nang naliligo na lang araw-araw. Okay nang sabihin nating naghihilamos na lang o papulbo-pulbo. Siguro maaaring ganun, pero dapat ka-inspired palagi ka pa nagpapaganda. Dahil sa mga pinakaunang iniisip ka-inspired ng boyfriend mo sa'yo o ng asawa mo sa'yo ang iyong itsura, ang iyong mukha. Diba? Bago ang lahat ng iyong mukha. Yan ang unang yung nakita sa'yo eh. Diba? Una niya ba nakita sa'yo yung dibdib mo? Una niya ba nakita sa'yo yung puwet mo? Ganyan, baka laki yan? Sinlaki ba ng ano yan? Gasol yan? Diba? Siyempre yung mukha mo. Pag nag-uusap kayo, titingnan niyo yung mukha mo. Kapag sa mga masasayang alaala niyo sa buhay, yung mukha mo palagi kayo pa na naalala niya. Kaya mag-ayos ka. Gusto mo ba na maalala niya yung mukha mo pangit? Gusto mo ba maalala niya yung mukha mo ay gulo-gulo yung buhok mo? Na hindi pantay ang lipstick mo, na wala ka man lang kahit anong nilagay sa itsura mo sa balat mo, na hindi ka man lang nag-ayos, talaga naman yung bang gusto mong maalala niya, lalo na kapag magkalayo kayong dalawa, lalo kapag paminsan-minsan lang kayo nagkikita sapagkat LDR kayo, kaya mag-ayos ka ng pagmumukha mo ka-inspired, sapagkat napakalakas ng impact niyan, upang hindi mawala o bumabang attraction ng lalaking mahal mo sa'yo, upang sa'yo palagi ang talagang interest at ang pag-ibig niya since sa mga palagi niyang iniisip sa iyo ang iyong mukha o pagmumukha ka-inspired. Palawang parte ng katawan ng babae ka-inspired na palaging iniisip ng isang lalakis ang kipi ng babae. Yung palawa ka-inspired. Alam niyo na ang ibig sabihin niyan, kung ano ibig sabihin ng kipi na yan. Diba? Narinig niyo na yan. Yung kipi mo, syempre. Maglulukuhan pa ba tayo dito? Magpa-plastikan pa ba tayo dito? Magpapaka-impokrito pa ba ako sa inyo? Lilibangin ko pa ba kayo? Mag-sugar coat pa ba ako? Siyempre yung kipi mo. Diba? Kaya naman ikaw, palagi kang talaga namang ka-inspired, maghugas-hugas dyan. At talaga mag-gardening, diba? Mag-ahit-ahit dyan. Siyempre naman, sa mga makikita ng boyfriend mo sa'yo, asawa mo sa'yo. Diba siya? Ka-inspired, bakit naman kipi? Siyempre naman, alam nyo na yan, diba? Lalaki yan. Sa mga talagang isip niya, yung ano mo, yung panlaban mo, yung starfish mo dyan, di ba? Alam niyo mga ka-inspired, okay, ganyan. Baka sabihin namin, ka-inspired, grabe ka naman, para namang ano natin yan, para namang bastos niyan. Alam niyo, ka-inspired, huwag na tayong, hindi naman tayong mga bata dito, syempre, minsan nga, di ba, binibiro ka ng asawa mo, minsan binibiro ka ng partner mo, na ganyan, namimiss niya daw yan, di ba? Minsan nagre-request pa na gusto niya rin makita sa video call o sa send ka rin sa picture. Aminin niyo yan. Mga ganyan ka-inspired. Kaya ikaw, ayusin mo palagi yan. Yung iba okay lang. Kahit yung ibang 18 pa ng singit. Yung iba ang kakapal pa ng halaman. Ang kakapal pa ng mga bulbul nyo dyan, di ba? Ayusin nyo yan ka-inspired kasi nakakahiya naman sa asawa mo. Sabi ng ka-inspired, kung mahal niya ako, tanggap niya. Kung mahal niya ako, anuhin niya pa rin to. Diba? Hindi pa rin ka-inspired. Kailangan ayusin mo pa rin yan. Nakakahiya naman sa asawa mo.
Diba? Ang tagal nyo na at may titisan niya pa rin. Minsan, after niyang sisirin yan, may natitirang buhok sa bibig niya, oh. Diba? Nagtitinga pa siya ng buhok mo, eh. Diba? Na nakuha niya dyan, after niyang sisirin ka. O, gusto mo ba yan? Isipin niya, baboy naman ng babae na to. Hindi man na nag-aayos. Alam niya namang sumisisidok sa ilalim niya. Hindi man na para toyo ko lagi sumasabak sa sa pores, eh. Kagubatan, eh. Diba? O ganon. Mamaya, makumpara ka pa niya sa mga ex niya. Oo, alam kong hindi tama yun. Pero hindi maiiwasan yun. Lalo kapag ikaw, di mo inaayos yung sarili mo. Kaya, di ba, yung iba naman, hindi pa naghuhugas, ang babaho. Oo, ang baho. Di ba? O ikaw, ganun ka bang klaseng babae? Kaya ikaw palagi kang dyan, linis ang sarili mo. Yung kipin mo, ayusin mo yan, linisan mo. Sapagkat, maniwala ka sa akin, isa yung sa naalala ng asawa mo sa'yo. Ang partner mo ng boyfriend mo, tandaan niya yun sa mga talagang parte ng katawan ng babae. Na talagang palaging iniisip ng mga kalalakihan sa partner nila ka-inspired. Pangatlong parte ng katawan ng babae ka-inspired na palaging iniisip ng lalakis, ang iyong hinaharap at ang iyong puwet. Pangatlong inspired. Siyempre yung mo, yung dibdib mo, o yung puwet mo, di ba? Siyempre, isa yung sa mga talagang naisip ng lalaki sa'yo. Lalo ng asawa mo, ng partner mo, ng boyfriend mo. Di ba? Una, siyempre, yung mukha. Pangalawa nga, sabi nga natin yung kipi mo. Pangatlo, siyempre, yung dibdib mo, yung puwet mo. Kaya napakahalaga na nag-exercise ka, nag-workout ka. Yung iba nga dyan, nag-gym pa. Yung iba, nakikita ko sa mga, may mga, park, nagja-jogging. Diba? Okay yung pagja-jogging. Yung iba, nag-zumba. O sino dyan nag-zumba? Mag-comment kayo sa baba. Sino may mga nag-zumba dyan? Alam ko, maraming nag-zumba dyan, eh. O yung iba naman, sabi natin, meron silang workout na pampalaki ng puwet. May mga nakikita nga ako sa social media, eh, may workout sila, lumalaki yung puwet nila. Kaya-inspired paano yan? Bakit? Yung dibdib ko, yung hinaharap ko, wala ng pag-asa. Napaka-flat. Nainggit ako sa iba, yung iba sobrang biniyayaan. Eh, pagka ganyan, siyempre, kailangan tanggapin mo, eh. Pero kung mayaman ka, di ba yung ibang mayayaman, nagpapalaki ng bumper nila? Nagpapalaki ng dibdib. Eh, paano kung mahirap lang tayo? Wala tayong masyadong pera, wala tayong masyadong budget. Idaanin mo sa ibang bagay. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, pag self-improve, huwag ka lagi mag-focus sa mga bagay na hindi mo na kontrolado. Kung hindi ka man ganun pinanganak na maganda, bawian mo sa katawan, bawian mo sa amoy, bawian mo sa forma, sa pag-aayos. Hindi man ganun kalaki ang dibdib mo, ang hinaharap mo, pwede mong palakihin yung puwet mo, di ba? May exercise dyan. Pwede kang paliitin yung bewang mo. Mag-focus ka sa mga bagay na pwede mo pang baguhin. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mo pang kontrolin. Ganyan yan, kaya na-stress yung iba sa inyo, eh. Kaya nalulungkot, kaya sumusuko, eh. Kaya nag-give up, eh. Lagi kang nakapokus sa mga bagay na alam mong hindi mo kayang kontrolin. Palagi kang nakapokus sa mga bagay na alam mong napakahirap mong gawin. Palagi kang nakapokus sa mga bagay na wala ka. Mag-focus ka sa mga bagay na positibo. Sa mga bagay na kaya mong kontrolin, sa mga bagay na kaya mong baguhin, sa mga bagay na alam mong pag pinaghirapan mo, talagang may resulta. Hindi nagpo-focus ka sa mga bagay na alam mong mahirap talaga para sa'yo. Oo, ganyan eh. Wala mang perfectong tao. O yung ikaw, ang ganda, laki nga ang dibdib mo. Yung iba naman, ang liit ng ng puwet, di ba? Hindi tayo pantay-pantay. May kanya-kanya tayong kagandahan, may kanya-kanya tayong biyaya. Di ba? Ganyan yan. Kaya huwag kong malungkot. Maganda siya, maganda ka din. May kagandahan sila, may kagandahan ka din. Meron siya yan, meron ka din yan. Maaring yung wala sa'yo, meron sa iba. Maaring wala sa iba, meron sa'yo. Ganyan lang yan, tapat ang Diyos, ka-inspired. Huwag kang mawala ng pag-asa, lagi kang maging positibo. Talaga naman, sin sa mga parte ng katawan babae na palaging iniisip ng mga kalalakihan, ng kanilang partner, ng kanilang girlfriend o misis, ang dibdib at ang puwet ka-inspired. Pang-apat na parte ng katawan ng babae ka-inspired na palaging iniisip na lalakis, ang legs. Diba? Ang legs nyo. Diba, ginawan pa nga ng kanta yan? Diba yun, yung legs mo ay nakakasilaw. Legs mo ay nakakatunaw. O diba? Ang daming pwede ng gawa ng kanta patungkol sa katawan ng babae. Bakit legs? Patungkol sa legs yung ginawa nilang kanta. Kasi isa yun sa mga napapansin. At isa sa mga malakas na pang-attract sa mga kalakihan ang iyong legs. Sabi ng iba ka-inspired, paano yan? Ano na naman?
Eh, ka-inspired paano yan? Kasi yung legs ko, puro barya. Eh, ano ba kasing ginawa mo noon? Nung lalo na kabataan mo. Yung sinasabi ko sa inyo, dapat ilalagaan yung sarili nyo eh. Eh, pagka ganyan may pag-asa yan, di ba nga yung iba, dating ganyan, pero nung nag-skincare, di ba? Mag-skincare ka. Eh, ka-inspired, hindi ako marunong eh. Hindi magpaturo ka, hindi mag-search ka. Pag gusto, may paraan. Walang taong bobo. Tamad meron. Tamad mag-aral. Kaya alamin mo at gawin mo. Palagi hanggang sa magkaroon ng resulta. Gaganda rin yung legs mo. Inspired, paano yan? Ano na naman? Eh, yung legs ko sobrang laki. Eh, bakit kasi lumaki? Baka naman sobra ka akong kumain sa lifestyle mo. Hindi mag-workout. Di ba? Lahat ng problema may solusyon. Kailangan mo lang itong alamin at hanapin. At gawin. Yung iba nahanap na, alam ng solusyon na, hindi lang ginagawa. Bakit? Tamad. Ayaw kumilos, ayaw kilusan, kasi batugan. Kaya huwag kang tamad sa sarili mo. Diba? Yung legs ang isa sa mga talagang iniisip na makalaki sa inyo. Kaya nga, diba yung ibang babae proud na proud? Kaya tingnan yung paglabas nyo, yung ang daming nakamaiksi. Pinapakita yung legs nila. Kasi alam nila. May isa yun sa mga tinitignan na makalakihan sa kanila. Isa yun sa mga nagustuhan ng boyfriend o mas mister nila sa kanila. Ganyan yan ka-inspired. Kaya alagaan mo yung sarili mo. Pag-ayos ka, magpaganda ka, mag-skincare ka. Ibuhos mong lahat sa kasipagan para sa sarili mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, palagi ka magpa-sex, lagi ka magpaganda. Isa sa mga ayusin mo yung legs mo. Sa mga pagandahin mo yung legs mo. Sapagkat ka-inspired. So yun sa mga talagang parte ng katawan ng babae na palaging iniisip ng boyfriend mo sa'yo. Ng mister mo na makalakihan, ka-inspired. Palimang parte ng katawan ng babae ka-inspired na palaging iniisip ng lalakis, ang iyong buhok. Palimang ka-inspired, pinakahuli sa listahan. Alam nyo, yung iba, parang wala lang sa buhok nila. Ganun. Yung iba, gulo-gulo pa yung buhok. Alam mo, di nagsusuklay eh. Yung iba naman, puro kuto na. Yung naman, puro baho ng ulo. Kababaeng tao na na, babae ka. Ka-inspired, ganito, ganyan, pagod kayo sa trabaho. Wala akong pambili ng ganyan. Ka-inspired, huwag kang maglaging humanap ng dahilan. Humanap ka lagi ng paraan. Ka-inspired, ayusin mo yung buhok mo. Yung, kung may budget ka, pagandahin mo yung buhok mo. Sa mga nagugustuhan ng makalalakihan sa inyo. Sa mga mas lalong nagpapaganda sa iyo. Oh, totoo yan. Isa sa mga mas lalong nagpapaganda sa iyo. Ang iyong buhok. Ganun din naman sa lalaki, di ba? Sa mga lalakihan, sa amin. Sa mga nagpapapogi sa amin, yung aming buhok. Di ba? O tingnan mo yung paglalaki, gulo-gulo buhok. Hindi inaayos yung buhok, di ba? Nakakabawas sa kanya. Pero pag lalaki, hindi man ganun kapogi. Tulad ko, hindi man ako ganun kapogi, hindi man ako ganun kagwapo. Sakto lang. Pero kung mag-aayos ng buhok, di ba? Medyo may dating konti. Mapalalaki, mapababae. Dapat inaayos nyo yung buhok. Natin yung buhok natin. Sapagkat ang boyfriend mo, ang asawa mo, ay mas lalong ma-attract sa'yo. Mas lalong maaakit sa'yo. Mas lalong may in-love sa'yo. Mas lalo kang magugusto rin pagmamalaki kapag ikaw marunong ka sa sarili mo, sa iyong buhok. Mas lalo kang magiging maganda at talaga namang isa yun sa mga parte ng katawan mo, bahagi sa iyong sarili na laging iisipin na lalaking mahal mo sa iyo, ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Huwag po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po subscribe, click nyo po yung subscribe, click nyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advice. Message na po ako sa aking Facebook, and yung profile picture ko. Kapag nakita nyo yan, i-chat nyo lang ako mismo mag-reply sa inyo. Maraming salamat, Mac Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.